So, dito tayo sa side na to. Ayan, may upuan na dito. Ayun, natignan nyo, nadaanan natin ang grotto. Tignan nyo, yung beachfront. Ang linis, oh. Ayan, ito po ang next nating feature. Ayan, yan yung itsura, di ba? Tapos, hotdog. So, ito, 15 pesos each daw. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo ang mga iba't ibang pwedeng kainan dito sa Boracay, okay? So ngayon, itong video na to, parang third version na to. Kasi mayroon na akong first version na ginawa at second version na ginawa kung saan kayo pwedeng kumain dito sa Boracay Island. At ngayon, yung mga ipapakita ko sa inyo dito ay sinisigurado ko na mga bagong kainan. At the same time is, mayroon akong uulitin, pero yung hindi ko madalas gaano nakakainan at kakain naman ako ng mga ibang menu nila, okay? So ngayon po, currently, andito tayo ngayon sa area ng Two Seasons. Ayan, as you can see, Two Seasons, sikat na sikat yan, lalo na kapag ka-evening time kayo magpupunta dito, madaming tao dyan. At ang specialty po nitong restaurant na to ay ang pizza nila at the same time yung oyster sisig, okay? So ngayon, let's go. Ito yung itsura, o diba? Yan yung itsura ng restaurant na to. So, dito tayo sa side na to. Ayan, may upuan na dito. And kumuha na tayo ng menu natin. So, ayan, as you can see, ito yung menu nila. At ang sikat dito is yung mga pasta nila. Tapos, ang kanilang pizza. Ang sikat na sikat dito, itong 4 cheese pizza. Ang price niya is 830 pesos. Isa po yung 4 cheese pizza. Isang 4 cheese. Tapos, isang oyster sisig. Tapos, mayroon ba kayong gustong pasta? Ano ko yung best seller yung pasta? Tapos shiitake po, saka yung gambasete. Oo, hindi ko kaya bigkasin. Shiitake mushroom po. Oo. Asan dito ko yan? Truffle shiitake mushroom. Ay, masarap yung truffle. Basta truffle, masarap. Tapos shiitake. Sige, yun na lang. Sige. Thank you. Ayan, so ito isa nating in-order. Itong sizzling oyster sisig, 465 pesos siya. Tapos, itong pasta, truffle shiitake mushroom, 540 pesos. Okay guys, so ngayon dumating na yung order at ngayon kumain na tayo. Ayan! Okay, ngayon kumain na tayo. Sabi ng mga kaibigan ko, masarap daw. Sabi ko sa kanila, response ko, paano hindi sasarap? Ang mahal dito. Kasi alam nyo, dito sa Two Seasons, isa to sa mga una ko nakainan dito sa Boracay na masarap nga talaga. In demand din siya, lalo na kapag kagabi. Pero medyo pricey. Yun lang, pricey. Pero at least, di ba? The quality of food is giving. Okay, so ito, oyster sisig yung una nating nakita at kinuha. Then kunin naman natin ngayon yung pizza. Okay, truffle pasta. Kumuha tayo ng shiitake rice. Ay, shiitake mushroom. Tikman natin. Oyster na muna. Oyster. Ito pong itsura. Ayan. Ang sarap. Sarap nyo. Ang sarap. Legit. Walang halong biro. Sarap. Worth it. Pag pupunta kayong Bora, itry nyo itong oyster sisig nila. At much better pala na ganitong oras magpunta. Around 4 o'clock, konti lang yung tao. Ano ma'am? Kanilang truffle pasta. Ay, sarap din. Yung mga rates ng mga food ko dito, yung mga rating ko, ilalagay ko na lang sa screen. Ito yung 4 cheese pizza. Tapos tignan nyo, bawat slice, meron cheese na ganyan. Aside from that, may mga cheese pa sa loob. Sarap. Bawat food na sinerve dito, pwede ko siyang i-rate ng parang ng 10 eh. 10 out of 10 lahat, no? Ang sarap. Walang tapon. Totoo lang, sobrang sarap. Teka, papakita ko sa inyo reaction ng mga kaibigan ko. So kayong dalawa, ano yung rating nyo sa mga food dito? Meron ba kayong nasarapan? So far, di ba natikman nyo na lahat? Ano yung pinaka nasarapan nyo at ano yung uulitin yung orderin? So ikaw muna, Melo. Ako itong sisig. Kasi mahilig ako sa sisig. Ito yung pinakamasarap na sisig na tikman ko. Totoo ba? Oo. Oo, so yung truffle. Parang may tumalo sa kay Mang Po. Ikaw naman, Red. Pizza. Pizza, 4 cheese. 4 cheese pizza naman siya. So ako naman guys, as you can see, nasarapan ko lahat. Like lahat masarap para sa akin. Pero kung mamimili ako ng isa, parang ako sa truffle naman ako. So di ba divided kami? Si Melo,
sa sisig siya, ako sa truffle pasta, si Red naman sa pizza naman siya. Ayan. Ito yung pinagmamalaki nilang chili oil eh. Yung mga kaibigan ko ayaw nilang ihalo dahil may sisira daw yung essence ng cheese. O di ba? Ipag ganun sila. Pero ako okay lang. Ang anghang. Ang anghang. Pero masarap. Masarap. Oo. Worth it. Okay, ngayon sa part naman na to, i-explain ko naman sa inyo kung ano yung lasa ng bawat isang food ngayon. 'Di ba kasi kanina sinabi ko lang sa inyo kung masarap ba, ganyan. Pero ngayon i-explain ko sa inyo para if ever meron kayong idea kung ano yung dapat nyong malasahan if ever kapag ka nagpunta kayo dito. So magsimula na muna tayo dito sa truffle pasta. So itong truffle pasta nila, creamy siya. At the same time, yung pinaka-truffle niya lasang-lasa, like medyo matapang. 'Di ba usually yung truffle, hindi ko actually ma-explain into words pero medyo gassy, 'di ba? Medyo parang gassy yung flavor niya. Tapos yung mushroom, masarap. Tapos, basta bawat kagat nyo dito, di ba may time na parang pagka-pasta, hindi generous yung sauce. Pero ito, lahat talaga, malalasahan nyo yung sauce. Kaya, this one, again, 10 out of 10. Okay, so ito naman, so oyster sisig naman tayo. Ngayon, lalasahan ko ulit para ma-explain ko mabuti. Siyempre, yung lasang oyster, malalasahan nyo yun. Aside from that, parang hindi ko alam pero medyo creamy yung lasa niya na medyo ma-oily to be honest. Pero yung creamy niya, mayonnaise ba yun? Mayonnaise ba yung nalalasahan natin parang creamy? So oyster sisig. Parang no? Parang may ganun and hindi siya maanghang. Kaya if ever kung kayo po ay ayaw nyo sa maanghang na pagkain, is pwede nyo orderin to. And at the same time, mayroon naman silang ganito. Ito yung parang signature chili oil nila na pwede nyo ilagay dun sa mismong oyster sisig nyo. And crunchy siya. Doon hindi ganun ka-crunchy, pero medyo. Again, i-rate ko to ng 10 out of 10. Pero, kung yung sa dalas ng pagkain, feeling ko hindi pwede siyang kainin ng madalas kasi parang feeling ko nakaka-high blood. Parang nakaka-high blood, no? Parang feeling ko nahihilo na ako. Seryoso. Pero masarap. Ganun talaga eh. Kung ano yung mga masasarap yun ng masama. Joke. And, sa pinaka-final na food na i-rate ko, which is itong mismong 4 cheese pizza nila na talagang bestseller kapag ka nag-research kayo ng 2 Seasons Boracay. Ito yung lalabas. Hanggang ngayon medyo malutong. Ang sarap niya. And actually, the word itself, na mismong name ng food na to, 4 cheese. So, ibig sabihin 4 cheese siya. Pero, parang malinaw lang na nakikita ko. Ayun, may cheese dyan sa ibabaw. Tapos may cheese ito. Ito mismo, di ba? Sarap. Cheesy. So, kung mahilig kayo sa cheese, perfect option to sa inyo. Pero kung nasusuya kayo agad sa cheese, parang feeling ko hindi ito recommended sa inyo. Kaya ako personally gusto ko siya. Kasi lahat ng uri ng cheesecake, blueberry cheesecake nga, ano ba, mga cheese na mga normal na kinakain natin. Eden, yun, kinakain ko din Eden. Tapos yung rock salt and cheese. Basta masarap, lahat ng cheese. The best. As a cheese lover, approved to. Okay, so ngayon, andito tayo ngayon, naglalakad ngayon tayo sa Station 1 area, papunta sa Jonas. O, di ba? Alam nyo, if ever kung nagre-research din kayo ng mga restaurants or ibang mga milkshake place dito, na Jonas po ang nanguhuna. At nung nakaraang vlog natin, pinakita ko at napagsaraduhan tayo. Pero ngayon, maaga-aga tayo nagpupunta doon. At malapit lang doon sa 2 Seasons Park, yung Jonas branch dito. Okay, let's go! Ay, nakakatuwa naman, kitang-kita yung sky. Ay, natigan nyo, nadaanan natin ang grotto. Isa sa mga sikat na tourist spots dito sa Boracay. Okay, so malapit na tayo dun sa area na kung saan madami talagang tao. And gusto ko lang i-share sa inyo na isa to sa mga na-feature ko na before, pero ipapakita ko lang sa inyo. Ito pong Sunnyside Cafe. Ayan, isa yun sa mga favorite kong restos dito sa mismong Boracay. At alam nyo, nung hindi pa yan nagbubukas, meron ako dyang photo. Ito ilalagay ko. Ayan yung photo ko. 'Di ba? Ang cool. Tapos, napakasarap ng mga pagkain dyan. Isa sa pinakagusto ko doon is yung pancake nila. At aside from pancake nila, is yung mismong bacon slab. Yun ang pinaka-bestseller. Grabe, unang punta ko dyan, sarado pa yan. 'Di ba? Diba? Punta pa tayo. Ayan o. Ayan, ito po ang next nating i-feature, which is itong Jonas Fruit Shake. Actually, na-try ko na yan before, though wala akong video. Let's go! Itong ipapakita ko sa inyo ang kanilang branch dito sa Station 1. Sarap yan! The best! Okay, so ngayon ito yung menu dito sa Jonas. Ngayon babasahin ko sa inyo. Ayan, as you can see, may mga red yun yung bestseller nila. Then, tayong order natin tong mango banana. Ang price nun is 180, okay?
So, ang pinakamahal nila is tropical with tequila. Then next is buko shake. Wow! Ayan, i-pause nyo na lang para makita nyo yung presyo ng mga drinks dito. Parang before, ang naaalala ko, banana na may peanut ang in-order ko. Ayan, as you can see. Diba? Meron silang peanut butter na kasama doon. Pero ngayon, ayoko muna mag-peanut. Okay, so dumating na yung order natin. So, ang order natin, wala yung mangga nila na flavor. Okay? So, naging banana peanut tayo. Which is ito din naman yung in-order ko before. And ayan, napapakita ko sa inyo itong edible na straw nila. Wait, dun muna tayo sa order natin. Ang sarap. Para siya naging chocolate na medyo banana. Ganun yung vibe na naibibigay niya. So, ikaw, ano yung order mo na yun? Medyo kakaiba siya eh. Anong flavor? Buko shake. Buko siya ba? Kakaiba nga. Parang walang ganyan sa mga SM, no? Oo nga eh. Parang wala. Ikaw, ano naman iyo? Ito first time ko lang din naranasan sa buong buhay ko. Ano naman yan? Banana vanilla. Parang banana na naman yung pinag. So sa aming tatlo guys, ang order ko yung pinaka-unique, banana peanut. Sila kung ano yung mga meron sa Zagu, ganyan. Eh, yun yung in-order nila. At the same time, ito yung ano dito, edible, yung straw. Kaya kailangan natin supportan yan. Diba? Itong katabi ko, kala niya pati takip edible. Pero ang sarap, no? Ito, iba rin. Talagang pinaka-best option to kapag ka naiinitan na kayo sa beachfront, abang naglalakad kayo at gusto niyo malamigan. Hahanapan naman ako, di ba? Best seller. Best option. Hahanapan mo nga ako. Best thing to do is to drink Jonas milkshake. Okay, so ngayon, dinner time. Andito ngayon tayo sa Hama Restaurant. Tama, no? Hama Restaurant, no? Actually, kasi nakikita ko to sa TikTok. And yung mga friends ko, nakikreate daw sila sa may sabaw. Which is, ang perfect option dito para sa amin ngayon is ramen. So, ito yung nakita namin sa TikTok nung nagre-research kami. And aside from that, is yung mga recos din ng mga nakikita ko sa Facebook, is ito din yung tinuturo. Kaya ngayon, papakita ko sa inyo kung ano yung menu dito. And if ever, kung masarap, ganyan, share ko din sa inyo. Para if ever, pagka magpupunta kayo dito sa Boracay, is pwede nyo ding puntahan. So, ayan yung itsura ng menu nila, Hama Japanese Cuisine. So, dito, meron dito binibentang soup, may salad, may appetizers. If ever, guys, i-post nyo na lang para makita nyo yung presyo. Tapos, dito sa side na to, kung mahilig kayo sa sushi, ayan, perfect option. And as you can see, yung California temaki nila is 200 lang. Then, ayan, may sushi specials. So, naglalaro lang siya ng 370 to 450. O, diba? Tapos, ayan, may Maki Sushi. California Maki, pinakasikat yan na sushi. 340 pesos lang. May sashimi din. Meron bang salmon sashimi? O, wala ako nakikita. O, diba? Tapos, dito naman sa side dito is yung mga teriyaki nila. Papakita ko sa inyo yung price para makita nyo. Again, i-pause nyo na lang. Teppanyaki, ayan yung presyo. And yakimono, grilled yakimono. Ayan po. Tapos dito ako nahirapan masyado magdesisyon kasi gusto ko tong ramen at the same time gusto ko ng katsudon. So if ever kung katsudon naman ang trip nyo is ayan, meron silang mga donburi dito, ayan, katsudon, tekadon, oyakodon, tendon, unagi don. And usually pinakamahal nila unagi don. Ayan, as you can see, 950. Smoked eel yun ha. Tapos yung katsudon, ito yung usual na kinakain ko. Ang ano nun, breaded pork cutlet yon. So, 430 peso lang siya. Tapos sa ramen, ayan yung mga available na ramen. Merong shoyu ramen, miso ramen, curry ramen, beef ramen. But ang in-order ko, itong creamy version, which is itong Shio ramen. So, ang price niya is 360 pesos. Okay, so tikman na natin ang in-order nating ramen. Eh, papakita ko na muna sa inyo. Ayan po. As you can see, creamy version siya nung mga ganito. Yung kanila kasi hindi creamy version. Medyo brown yung sabaw. Atin, creamy. Pabilibin mo ko, Hama Restaurant. May lasa siya, guys. Though yung rating, pamaya-maya ako masasabi. Malinamnam siya kung sa linamnam ang pag-uusapan. Pero kung sa lasang ramen, parang hindi ganoon. Teka lang ha, aanuhin ko na muna ang ating isip. So ngayon, tikman na muna natin itong pinaka-meat. Tignan natin kung malambot. Ayan po ang itsura. Malambot. Malambot, guys. Like yung kahit yung dila niyo yung igagano nyo sa meat, yung parang dudurugin nyo siya, pwede siyang madurog. Malambot. Ano to? Gulay. Gulay siya. Tikman natin. Yung serving niya, sakto lang. Tapos yung egg, may isang egg na kasama. Which is ito yung favorite ko.
Tamago. Nilalasahan ko na munang mabuti para accurate at tama yung maibigay ko sa inyong review. Ayan, ito po ang itsura ng mismong Hama Restaurant if ever kung gusto nyo magpunta. Ito ay sa gitna ito ng mismong D-Mall. Like, ayun o, nakikita nyo yan mismo yung Ferris wheel. Kapag ka nakita nyo tong Ferris wheel na to, yung mini Ferris wheel na yan, tapat lang yan nung Hama. Tapos, ito yung restaurant na kung saan mayroong mga staff na cute. Ayan. Okay guys, sa panibagong araw na naman at ngayon nandito tayo sa bagong cafe, food cafe. Ay, hindi pala. 2018 na pala siya, pero ngayon pa lang ako makakakain dito at ngayon ko pa lang matatry. Ngayon, let's go. Ayan ang itsura dito. Another day na naman to. So, doon sa side doon, yung Sunny Side Cafe. Hello! Smooth Cafe. So, ayan guys, yung itsura. Ayan, as you can see, meron silang mga coffee, meron silang mga smoothies. We have ice, we have also our waffles. Ay, may waffle din. So, sir, ano yung bestseller nyo dito? Sa Smooth Cafe? Coffees. Pagdating sa coffee? Coffee? Yes po. We have our, Eh, yung mga meals nyo, ano yung bestseller nyo sa meals? Ah, dito. yes, we have our juicy beef tenderloin, ribeye. Yes po, Ribeye. yan, tomahawk. Ah, more like puro steak kayo, ganon. Yes po. Ah, okay. Meron din pong mga choices. May mga chickens, fish of the day, which is white snapper. We have homemade raviolis, pasta. Ay, may pasta. Okay. Sige, check ko na lang po sa loob. Ayan, tignan nyo. Yung beachfront. Ang linis, oh. Walang katao-tao. Station 1 tong area. At ayan, yung mga friends ko. O, diba? Tapos meron ditong nagtutugtog na ganyan. Pakita ko sa inyo yung menu mamaya. Yung mas detalyado, di ba? So, sabi kanina ni Kuya dun sa harapan, ang bestseller daw nila pasta, di ba? So, parang feeling ko magpapasta ako ngayon kasi cute-cute nga lang yung kakainin namin dahil magbo-buffet kami mamaya. Pero sa separate vlog ko papakita yon. And aside from that, siguro magmamatcha na lang din ako. Ang ganda dito. Alam nyo ba, nakita ko lang to sa TikTok. Like, naghahanap kaming tatlo kung ano yung pwede naming puntahan. Tapos ito yung isa sa mga nakita namin. Ganda ng vibe. And ano siya, yo? Hindi siya aircon, pero open na open yung mismong sea breeze. Mafe-feel nyo. Okay guys, so dumating na yung order natin na drinks. Biscoff Coffee Cream. Tikman na natin. Hindi ako talaga nagko-coffee, alam nyo yan. Pero, parang gusto ko lang for a change. Ay, masarap. Real talk, masarap talaga. Na mas nangingibabaw yung Biscoff. Pero ayoko muna tong kainin kasi mag-picture pa kami mamaya para maganda pa rin yung presentation niya. Nagsip lang talaga ako. Masarap. Rate ko siya ng 10 out of 10. Ganong level. Parang ang lasa niya, Biscoff, milk. Ganon yung nalalasahan ko. Hindi ko nalalasahan yung coffee. Okay, so ngayon, andito na ngayon tayo sa next nating restaurant. And actually, na-videohan ko na to noong unang-unang mga gumagawa pa ako ng vlog. And ito yon, which is itong Pares Hilton. At dito sa area na to, word itself, Pares. Which is, Pares ang bestseller nila. And dati ba, ano pa yun mura pa yun nung nakapunta ako dito, parang 170 pesos pa lang. So ayun yung mga mai-offer nila. So you can see chick silog, tap silog, tokwat baboy, lechon silog, sisig silog, hot silog, bang silog, tokwat baboy. Ay umulit pork silog, adobo silog, then itong beef pares. Ayan, yan yung itsura, di ba? Tapos ito in-order natin, beef pares with only rice. Kasi yung beef pares lang nila only rice, guys. That's the fun fact, di ba? Let's go! Kailangan na natin kumain. Kasi ito pa lang yung parang pinaka talagang formal food ko kasi hindi ako nakakain ng madami kanina. Okay, so dumating na yung order natin. So beef pares, hindi ko mabuhat ng isang buhatan. So 222 pesos to. Wait, papakita ko sa inyo. Ayan yung itsura niya. And meron siyang sinangag, beef pares, tas may chili oil ito. Yung nakikita nyo na yan. Okay? So, let's taste it. Actually, natikman ko naman na to. Type ko siya. Nung unang kain ko dito, tignan natin kung nagbago yung taste. Kung tama ba yung alat, ganyan. Ganun pa rin. Sarap pa din. Tapos itong chili oil, mahilig ako sa mga ganito eh. May time na ayoko na maanghang, may time na gusto ko. Ang kinaganda dito, only rice. Ang anghang ng chili oil. Kaya I love it. Sarap. Feeling ko makakadalawang rice ako. Kasi gutom ako talaga ngayon. Sarap. Sabaw pa lang. Ulam na. Sauce pala. Ngayon, tikman naman natin itong pinaka-meat. Malambot. Malambot. Nice. Ayan, tignan nyo. Nakadalawa na tayo ng rice na extra. Nangingina ako agad ng dalawa para hindi na pabalik-balik, di ba? Nakakahiya eh. Okay guys, so ngayon nandito tayo ngayon sa Yaw Yaw. And actually, merong branch dito yung Yaw Yaw. Hindi ko alam kung na-video ko na siya before, pero sa area to ng
La Carmela de Boracay. Katabi to mismo ng La Carmela de Boracay. I mean, merong isang pagitan na building, then ito na agad, okay? So if ever kung gusto nyo ng yogurt, aside from Cafe Maruha, ito yung option na pwede nyong bilhan. Actually, meron ito sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, pero kasi, usually ang binibilin ko talaga, pagka andito ako ngayon sa Boracay, ganyan. Kunyari, usually pagka nasa Boracay ako, sa local businesses ako bumibili. Kaya lang, sarado yung Cafe Maruha. Like, renovation. Under renovation yung mismong yogurt place nila. Kaya yun, wala tayong choice. Andito tayo ngayon sa mismong Yaw-Yaw. And, yan. Yung favorite kong pistachio, dragon fruit, banana, ganyan. Sanom yung in-order natin. And pinaka-favorite ko dito lagi, yung pistachio sauce nila. So if ever kung gusto nyo i-try nyo. Okay guys, ngayon papakita ko na sa inyo yung isa na namang kainan na kung saan na-discover ko din siya online. And nadadaan-daanan namin to. And ang binibenta nila ay street food, okay? So dito lang yung matatagpuan sa Station 1 area. So ayan, makikita nyo, Merlis. O diba? Meron silang tinda ng isaw ng baboy, laman. Ano po ito, kuya? Chorizo, tapos hotdog. So ito, 15 pesos each daw. Magkano po kuya hotdog nyo? 50 hotdog. Tapos, meron pa silang tindang, ano yun? Chorizo burger, 80 pesos. Double patty, 160 pesos. O, diba? Ito po ang pwedeng-pwede nyong kainan if ever. Kung kapos na kayo sa budget, nagtitipid na kayo, dito na tayo aasa. Di ba kuya, no? Ito yon kasi very budget friendly. Okay, so ngayon, order tayo ng isaw ng baboy, saka hotdog, saka chorizo. Tigi-tigisa lang. Ayan. So, ayan, niluluto na. Galing. Ihaw-ihaw time for tonight. Tapos, ilang beses kami nadaan dito and tinanong ko kay kuyang nakatoka dito kahapon kung anong oras sila nagsasara. Tama po kuya, 10 ano? O, diba? Sakto, 10. Buti na lang, dumating tayo ng 9:30. O, 30 minutes na lang magsasara na si kuya. So, hintayin na natin ang ating food for today's video. Okay, so ayan na ang ating chorizo. Let's taste it. Ang init. Ha! Ang init! Sarap. 15. 17? 70. Ito? Chorizo. Ay, 70 pesos. Ito. Ito, 15. 70 pesos pala ito. Kala ko 50. Ito. Pwede na bumili. Tingnan mo. 70 pala to guys. Kailangan pala namin ko ito ng unti-unti. Namadali ko pa naman. Buti pa hindi 3 peraso yung kinuha ko tinuro. Kundi 70 times 3 yun. Parang hanggang next week na yan. Diba? Diyan ako kakain bukas. Ito na yun. Tapos ito, isaw ng baboy, 15. I-rate ko siya ng 10 out of 10. Budget friendly price, 15. Saan kayo makakita ng 15 sa Boracay, diba? Dito lang yan sa Merlis. And last, ang in-order nating hotdog on stick ng halaga 50 pesos. Kuhanan ko lang ng 70 yung chorizo. Sana nagdalawang hotdog na lang. Dapat na maubos. Finish. Done. Approved.